Hello, ako po si Miss Sandra at muli na naman po tayo nagbabalik sa kwento ni Rebecca. Exciting ang mga kaganapan, lalo na sa Mr. Sponsor ni Rebecca. Di ko na patatagalin pa, simulan na po natin. Rebecca's POV. Halos manlaki ang mata ni Tina at Chris na matapos ko ikwento sa kanila ang tungkol sa sponsor ko. Nasa kantin pa kami pero pakiramdam ko parang nasa talk show ako. Ako ang guest, sila ang mga host na puro reaksyon. Wait, so bawal kang mag-boyfriend? Tanong ni Tina na may halong gulat at tawa. As in, bawal lahat? Like, bawal lumabas, bawal tumingin sa lalaki, bawal huminga pag cute na dumaan? Napairap ako pero natawa rin. Di naman ganun pero halos ganun na rin kung tutuusin girl. Sabat ni Chris habang ini-stir ang iced coffee niya. Sure ka ba, sponsor mo talaga yan at hindi stalker? Parang siya si The Watcher sa Netflix ha. Baka next time may CCTV na sa room mo. Natawa ko ng malakas. Halos maibog ako pa yung iniinom kong tubig. Grabe kayo. Di naman siguro siya ganun ka-psycho. Strict lang talaga siguro. Strict? Sabat ulit ni Tina. Kunot noo. May gumawa ng FB account para sa'yo. May access siya sa password mo. Gusto kanyang makita kahit sa pagtulog mo. Girl, that is not strict. That is borderline obsession. Napahawak ako sa noo ko. Napatawa na lang ako kahit kinakabahan na rin deep inside. You guys are crazy. Stop scaring me. Kasi naman, Chris leaned closer. Nagbaba ng boses. What if may secret crush siya sa'yo? Like, hello? Yung mga ganong bossy minsan may tinatago yan. Sabay silang nagtawanan at kahit gusto kong sabayan lang ang tawa, may kumurot sa dibdib ko. What if totoo yun? Pero imposible. Sponsor lang siya. Isa lang siyang taong gustong tumulong. Nothing more, nothing less. Okay, stop. Habi ko habang nag-aayos ng gamit. Aalis na ako bago pa kayo bumuha ng full-blown theory na galing sa pocketbook. Tara, sabay ka na. Nope. Pinutol ko si Tina habang tumatayo. May sundo ako. Oh, may sundo pala talaga si Miss Sponsor eh. Pang-asar pa ni Chris. Ngumiti na lang ako. Ingat kayo. See you tomorrow. Pagdating ko sa gate, agad kong nakita si Ate Jenny. Nakasandal sa sasakyan at kumakaway. Bago pa man ako makalapit, nag-vibrate ang cellphone kong galing mismo kay Mr. Sponsor. Tumatawag, direct call agad. Bulong ko, halos mapailing. Pagkasagot ko, malamig ang boses na bumungad sa kabilang linya, bariton at may otoridad. Where are you? Tanong niya, diretso, walang pasakalye. About to ride the car? Sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Good, go straight home. No detours, no stops. Yes, sir. Mahinang sagot ko. Sabay buntong hininga nang mag-end ang tawag. Napatingin ako kay Ate Jenny na nakatingin lang sa akin, bahagyang nakangiti. Mahigpit ba, iha? Tanong niya. Ngumiti ako ng pilit. You have no idea, ate. At habang sumasakay ako sa loob ng sasakyan, hindi ko maiwasang mapaisip. Ba't parang unti-unting nawawala ang hangin sa paligid tuwing naririnig kong boses ng sponsor kong yon? Sinandal ko ang ulo ko sa bintana habang nakatingin sa labas. Pinagmamasdan ko ang kagandahan ng kalikasan. Tahimik pero magulo ang isip ko. Sino ba talaga ang sponsor ko? Paulit-ulit kong inaalala ang boses niya, parang si Doc Jovan. Pero imposible naman yon, di ba? Siguro may ibang tao lang na pareho ang tono ng boses. Ang kaibahan lang, may accent yung sponsor ko at sobrang fluent magsalita sa English. Lagi rin siyang may kasamang Bible verse sa mga mensahe niya. Hindi yung basta lang, kundi yung tumatama talaga sa loob. Isa sa mga hindi ko makalimutan ay ito. The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34 verse 18. Di ko siya sinagot pero napaiyak ako. Parang alam niya kung kailan ako mahina. Minsan nga naisip ko baka pari siya eh. Pero natawa na rin lang ako sa sarili ko. A priest? Really, Rebecca? Bulong ko. Di naman siguro. Napapigit ako. Siguro matulog na lang ako sandali. Sabi ko sa isip ko. Isang oras pa ang biyahe, kaya hinayaan ko na lang lamunin ako ng antok. Pagpasok namin sa loob, napatigil ako.
Lucy! Halos mapasigaw ako sa tuwa nang makita ko siya. Di ko na napigilan ng sarili ko na tumakbo at yakapin siya ng mahigpit. Grabe, Rebecca! Mas lalo kang gumanda! Natatawang sabi ni Lucy habang nakahawak pa sa balikat ko. Ikaw rin mas gumanda ka pa, sagot ko sabay tawa. Pareho kaming naupo sa sofa at hindi matapos-tapos ang kwentuhan namin. Ang saya lang nagkita kaming muli. Kinuwento ko lahat pati tungkol sa sponsor ko. May nagpapaaral sa akin, Lucy. Hindi ko pa rin naman kilala kung sino, pero ang daming bawal. Di ako pwedeng lumabas kung saan. May nagbabantay pa nga sa akin. Napailing siya. Ang higpit naman, pero at least pinag-aaral ka, di ba? Oo nga eh. Kahit nakakakaba minsan, thankful pa rin ako. Sagot ko sabay ngiti. Napangiti rin si Lucy pero maya-maya, biglang nawala yung ngiti niya. Parang may bigat sa mukha niya. Lucy, bakit? Tanong ko. Umiling siya sandali bago nagsalita ng mahina. Rebecca, mag-iingat ka ha? Bigla akong kinabahan. Ha? Bakit naman? Tumingin siya diretso sa akin. Ang Tito Raul mo at Tita Irene mo, hinahanap ka pa rin nila hanggang ngayon. Parang bigla nanlamig ang buong paligid. Napatingin ako sa sahig, hindi makapagsalita. Akala ko tumigil na sila. Umiling siya ulit. Hindi pa rin. At mas grabe na ngayon si Tito Raul. Nabulag na yung isang mata niya, kaya galit na galit siya sa'yo. Napalunok ako. Paano? Tanong ko kahit alam ko kung anong sagot. Tumigil si Lucy bago mahinang sabi niya. Dahil sa'yo, Rebecca. Dahil tinusok mo siya noon, di ba? I'm speechless. Muling bumalik sa isipan ko ang araw na yon. Yung takot na halos hindi ko na matandaan kung paano kami nakatakas. Pinilit kong ngumiti pero nanginginig ang labi ko. Di ko naman gusto yon, Lucy. Mahina akong sabi, halos pabulong. Gustong gusto ko lang makaganti sa kanya, kaya dapat lang yun sa kanya. May puot sa tono ko. Hindi ako natatakot sa kanila. Dagdag kong sabi, nabuo ang loob ko. Huwag mo nang isipin pa, naiintindihan ko. Sagot niya habang hinahaplos ang kamay ko. Pero please mag-ingat ka talaga. Hindi raw talaga titigil si Tito hanggat hindi ka niya nakikita. Napakuyom ako at ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Akala ko tapos na ang lahat pero hindi pa pala. Lucy, mahina akong sabi. Paano kung makita niya ako ulit? Tumingin siya sa akin. At sa mga mata niya nakita ko ang parehong takot na nararamdaman ko. Kung mangyayari yon, tumakbo ka ulit. Huwag ka nang lumingon. Tahimik akong napapikit. Sa isipan ko, isa lang ang paulit-ulit kong tinatanong, hanggang kailan ako tatakbo? Hanggang kailan ako magtatago dito? Rebecca? Hindi na rin ako magtatagal, sabi ni Lucy habang nakangiti, pero halata sa mata niya ang lungkot. Dumaan lang talaga ako para dalawin kayo at si Sister Fatima. Miss ko na kayong lahat at ang mga bata rito. Ang bilis mo namang dumalaw, sabi ko sabay tawa. Pero may halong lungkot din. May trabaho na kasi ako sa ospital sa North. Kwento niya, proud na proud. Pharmacist din ako doon. Grabe, Lucy, ang galing mo. Tuwang-tuwa akong sagot. Sana makasunod din ako. Makakasunod ka rin, sabi niya sabay hawak sa kamay ko. Kapag nakatapos ka, doon ka mag-apply ha, sa ospital na pinapasukan ko, para magkasama ulit tayo. Tumango ako, kahit may kaba sa dibdib. Depende pa rin sa magiging takbo ng lahat, pero sana nga. Tiis lang, kaya mo yan, sagot niya sabay ngiti. Bigla akong narinig ang ringtone ng phone ko sa loob ng bag ko. Hinayaan ko muna pero makulit ang sa kabilang linya kaya napilitan akong kunin sa loob ng bag ko ang cellphone. Pagtingin ko sa screen napabuntong hininga ko dahil si Mr. Sponsor. Napalunok ako bago sinagot. Hello? Finally! Malamig at barito ng boses sa kabilang linya. Malalim pero bawat salita malinaw. It took you long enough to answer. Kinabahan ako. I'm sorry, I did not notice right away. I was talking to my friend. Your friend? Bumaba pang lalo ang tono nito. Who? Her name's Lucy. She just visited the orphanage. I see. Saglit na katahimikan bago to muling nagsalita. Next time, answer immediately when I call. I don't like waiting, Rebecca. Napayuko ako, pinipigilang kabahan. I understand and I'm sorry.
How was the trip back? Tanong nito. Matipid pero kontrolado ang tono. It was fine, sir. Ate Sharon drove me home safe early. Good. And what are you doing now? I'm just talking to Lucy, sir. Alright. Don't stay up too late. You still have class tomorrow. Anito, kalmado, pero parang utos. Opo, yes, sir. May ilang segundong katahimikan. Bago maling nagsalita, mabagal pero matalim ang bawat salita at may kalakip na warning. Remember, Rebecca, I see everything. Don't forget that. I'm keeping my eyes on you. At bago ko pa makasagot, nawala na ang tawag. Nanatili akong nakatingin sa phone, halos hindi makahinga. Siya ba yung sponsor mo? Tanong ni Lucy, may halong pagtataka at pag-aalala. Tumango lamang ako. Hindi ko mahanap ang boses ko. Ramdam ko pa rin sa tenga ko yung barito ng boses niya. Calm, cold, commanding. At sa hindi ko may paliwanag na dahilan, naparunok ako ng malalim. Para bang habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi ordinaryong tao lang ang sponsor kong yon. Masaya pa kami nagkukwentuhan ni Lucy nang dumating ang mga bata kasama ni Sister Fatima. Agad tumakbo sina Joshua at Jaden papunta kay Lucy sabay yumakap din dito. Ate Lucy! Ate Lucy! Halos sabay nilang sigaw at natawa kaming pareho sa tuwa nila. Lumapit din si Sister Fatima at niyakap si Lucy. Oh, Lucy anak, ang tagal mong nawala. Mabuti naman at nakadalaw ka, sabi ng madre habang nauupo sa sofa sa tapat namin. Miss ko po talaga kayo, sister, sagot ni Lucy, sabay hawak sa kamay ng madre. Ang dami ko pong gustong ikwento. Nagpatuloy ang masayang usapan. Ang mga bata ay naglalaro sa gilid habang kami naman ni Sister at Lucy nagkukwentuhan tungkol sa kanya, sa trabaho at sa buhay sa ospital. Pero nang mabanggit ni Sister Fatima ang pangalan ni Doc Morgan, biglang nag-iba ang tono ng boses niya. Alam niyo ba, mga anak? Nagsimula si Sister, halos mamagal ang boses niya. Si Doc, dumaan sa mabigat na pagsubok. Napatingin ako, nagtanong ng mahina. What happened, Sister? Si Candice, huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. May bukol na tumubo sa matres niya sa uterine fibroid. Sa awa naman ng Diyos, hindi cancerous pero kailangan daw alisin ang matres niya. Pati na rin ang isa niyang ovary kasi lumalaki na rin ng bukol na kaya ng gamot. Kung hindi tatanggalin, delikado. Natigilan ako. So, she cannot have children anymore? Mahina akong tanong. Tumango si Sister Fatima, mabigat ang tingin. Oo, iyak ng iyak si Candice anak. Parang gumuho ang mundo niya, lalo na raw kapag nakikita siya ng mga bata. Parang paalala sa kanya na hindi na mangyayari. Tahimik akong napatingin sa mga bata na masayang naglalaro sa sahig. Ang bigat ng pakiramdam ko kahit di ko pa nakikita si Candice. Hindi ko siya kilala pero ramdam ko kung gaano yun kasakit para sa isang babae. Lahat ng babae gustong maramdaman na may buhay na lumalago sa loob nila. Mahina akong sabi, halos pabulong. Tapos kapag bigla na lang nawala yung chance na yon, napakagat ako sa labi. Para kang tinanggalan ng kalahati ng pagkatao mo. Tahimik si Sister Fatima. Sandali lang pero sapat para maramdaman kong pareho kami ng iniisip. Ipagdasal natin siya, Rebecca, marahan niyang sabi. Kasi minsan ang dasal ang tayong gamot sa mga sugat na hindi natin nakikita. Tumango lamang ako pero sa loob-loob ko may gumuhit na kakaibang kirot. Hindi ko alam kung bakit, pero may parte sa akin na parang konektado kay Candice, kahit hindi pa kami nagkikita. Dumaan pa ang mga araw at mas ginanahan akong mag-aral. Di ko alam kung dahil ba sa mga salitang binitawan ni Mr. Sponsor o dahil gusto ko lang patunayan sa kanya na kaya ko. Gusto kong makita niyang hindi sayang ang binibigay niyang tiwala, na hindi ako basta-basta lang. Sa araw-araw niyang tumatawag sa akin hanggang sa pagtulog ko. Sa una, naiilang pa ako pero habang tumatagal, parang nasanay na rin ako sa boses niya. May diin pero calm, may authority pero may halong lambing sa dulo. Maybe he's strict, but there's something different about him. Minsan di ko may paliwanag. Kapag nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya, also kung gaano siya kabusy ang araw niya sa States, parang gusto ko lang siyang pakinggan buong gabi. Tulad ngayon, may bulaklak na binigay sa akin si Ate Jenny kanina, bouquet ng white roses, may kasamang maliit na note.
Keep striving, Rebecca. You make me proud every day. MAAJ. Napahinga ako. Oh my God! Bulong ko. Hawak-hawak ang mga bulaklak habang nilalaro ng hangin mula sa electric fan ang mga petals. Uy! Sigaw ni Chris sabay lapit. San galing ang mga yan? Si Mr. Sponsor mo? Tina laughed. Aba naman talaga. Hindi lamang pala mahilig mag-lecture, marunong ding magpakilig. Tumigil nga kayo? Sagot ko. Pilit pinipigilan ang ngiti ko pero halatang halata dahil namumula na ako. Grabe, Rebecca! Tukso ni Tina habang kinikindatan ako. Next time baka magpadala na yan ng sing-sing. Tumigil nga kayo, sabi ko ulit pero hindi ko na napigilang matawa. Actually, hindi lang bulaklak. Kamakailan lang may dumating, isang box ng sapatos tapos ang sumunod, damit. Simple pero magaganda. Parang maingat na pinili at alam na alam niya ang size ko. Hindi siya nagpapadala ng pera siguro dahil kay Sister Fatima ang humahawak ng allowance ko. Pero hindi naman yun importante. Basta tuwing dumarating na SSS o tawag mula sa kanya, parang may kakaibang init sa dibdib ko. Tinitingnan ko ang mga bulaklak. Nakangiti akong napabuntong hininga. Mr. Sponsor, mahina akong bulong. Sino ka nga ba talaga? Napatingin ako sa kawalan at napapangiti. He's in the States, sabi ko sa isip ko. Maybe he's foreign? An affam with blue eyes? Maybe. Napailing ako at natawa sa sarili ko. Ang weird ko? Sabi ko. Pero bakit ganito? Parang gusto ko na siyang makita. Para bang sa bawat tawag niya, unti-unting nagiging bahagi na siya ng mundo ko. Kinikilig ka na naman no? Tukso ni Tina, sabay kurot sa ilong ko. Yan na naman yung ngiti mong parang baliw. Napahawak ako sa ilong ko at napatawa. Ano ka ba? Wala lang to. Wala lang daw. Sabat ni Chris, sabay umupo sa desk sa harap ko. Baka naman iniisip mo na naman si Mr. Sponsor mo. Hindi mo nga kilala, in love ka na. Hoy! Natawa ko pero namula rin ang pisngi ko. Di ako in love, uy. Na-appreciate ko lang siya, okay? Ay, oo na. Tina rolled her eyes dramatically. Appreciate daw, pero parang kinikilig sa message. Kinikilig sa tawag tapos pati ngayon pati sa mga bulaklak. Hindi kaya? Protest ako pero sabay kaming natawa. Malay mo, singit ni Chris. May halong biro pero may seryosong tono. Baka matanda na yun o kaya payatot na kalbo. Napahagalpak si Tina. O baka naman psycho, yung tipong nagko-collect ng pictures ng mga bata tapos, naku, tigilan nyo nga ako, sabi ko habang natatawa pa rin. Baka mamaya mapanaginipan ko pa yan eh. Basta, ingat ka ha, sabi ni Chris habang sinusuklay ang buhok niya gamit ang kamay. Di lahat ng mabait talaga. Baka mamaya pervert pala yan or stalker or mahihingin sa'yo kapalit na hindi mo matanggihan. Pero imbes matakot, ewan ba't kinilig pa ako? Di ko alam kung bakit. Siguro dahil kahit anong sabihin nila, iba yung nararamdaman ko kapag kausap ko siya. May sincerity sa boses niya, may lambing kahit matigas ang tono. Napailing ako at ngumiti. Hindi siya ganon, alam ko. Mahinahon kong sagot. Nagkatinginan sina Tina at Chris. Sabay-sabay silang sumigaw ng, aba, defensive! Tumigil nga kayo, sabi ko, pilit kong tinatago ang tawa. At eksaktong sabay nun biglang tumunog ang bell, malakas, para nakikisabay sa gulo namin. Last subject na! Sigaw ni Tina sabay sabit ng bag sa balikat. Pero wag kang mag-alala, Rebecca. Pag nagka-boyfriend ka na, gusto ko ako ang maid of honor. Eh ako, reklamo ni Chris. Bridesmaid. Sabay nilang tawa habang naglalakad papalabas ng classroom. Ako naman, naiwan sandali. Ngumiti habang dinadampot ang mga bulaklak. They can tease all they want. Bulong ko sa isip to. Pero iba to, I just know. After class, kanya-kanya na kaming uwian. Tahimik lang akong sumakay ng sasakyan dala yung pagod pero may ngiti pa rin dahil sa tuksuhan ni Tina at Chris kanina. Pagdating ko sa bahay ampunan, agad akong nagpalit ng pambahay, dumiretso sa kusina. Amoy na amoy ko ang bawang at luya habang niluluto namin ni Ate Nita ang tinolang manok. Nakakagaan ng pakiramdam yung ganitong simple lang. May ginagawa, may tawanan sa paligid. Pagkatapos magluto, sabay-sabay kaming kumain. Ang kambal kong sina Joshua at Jaden.
Laging pabida as always, sila lang naman ang happy pill ng bahay ampunan. Nagtatawanan ng mga bata sa pasikat nilang dalawa. Si Sister Fatima naman kagaya ng dati, kalmado lang pero may ngiti sa labi habang pinapanood kaming lahat. After kumain, ako na agad tumayo para magugas ng pinggan. Kayo na muna sa itaas. Matulog na kayo, sabi ko sa kambal. Good night, ate. Sabay nilang sigaw bago tumakbo paakyat. Matapos kong maghugas, nagwalis pa ako ng sahig at ilang sandali pa tahimik na ang buong bahay. Tanging tunog ng hangin at malamlam na ilaw sa kusina ang natira. Nang matapos ako, saka ako umakyat. Pagpasok ko ng kwarto, nakita ko ang kambal, knockdown na, parehong nakayakap sa mga unan. Napangiti ako, siguro sobrang napagod sa laro nila. Dahan-dahan ako nagbihis ng pantulog. Sinuklay ang buhok ko. Saktong nanghihiga na sana ako, tumunog ang cellphone ko. Messenger call. Agad kong tiningnan ang screen. Si Mr. Sponsor. My heart skipped. Oh my God! Bakit ngayon pa? Dali-dali kong pinulot ang phone sa bedside table. Inayos ang buhok. Tapos, tinap ko yung video call. At halos malaglag ang cellphone ko nang bumalaga sa akin ang screen. Parang nanuyo ang lalamunan ko sa nakita ko. Abs, pawisang abs, 8 linya at parang sinuntok ako ng reality sa mukha. What the hell? Automatic akong napalunok. Parang natuyo yung lalamunan ko. Siya ba to? As in yung tinatawag kong strict sponsor? My God! Halos pabulong kong sabi. Sir? Biglang umangat yung camera. Kala ko makikita ko ng mukha niya pero hanggang dibdib lang. May konting tawa sa kabilang linya. Mababa, paos at may halong pagod. Sorry, he said, malalim ang boses. I just got back from my workout. Didn't realize I pressed the video call instead of voice. Napakagat ako sa labi. It's fine. I mean, yeah, no problem. Oh my God, bakit ako nanginginig? You look tired, dagdag niya habang may inaayos sa camera. Did you study hard today? Yes, sir, sagot ko, mahina, kasi parang di ko alam saan ako titingin. I just got home from school and helped in the kitchen. That's good, he said at napansin ko. May budil pa ng pawis sa collarbone niya. You are doing well. I'm proud of you, Rebecca. Hindi ko alam kung bakit pero kinlabutan ako hindi sa takot kundi sa ibang pakiramdam. Yung parang pinipisil yung puso mo ng marahan? Thank you, sabi ko, halos pabulong. Tahimik sandali, tapos bigla siyang tumawa. Yung mababang tawa na medyo husky. Teka lang, sabi niya bigla. Mukha yatang kabado ka. Relax lang ha, hindi kita papagalitan. Napangiti ako ng bahagya. I'm fine, sir, it's just unexpected. Huminga siya ng malalim. By the way, at doon akong muntik mapatali. Kumain ka na ba? Napakurap ako. What? Ngumiti siya, yung tipong parang nag-e-enjoy sa gulat ko. I said, kumain ka na? Naparunok ako ulit. You speak Tagalog? Of course, sagot niya, kalmado. Half my blood is Filipino. Parang nanlamig ako pero sabay din akong kinilig. I didn't know. Well, sabi niya, may ngiti sa tono. Now you do. Napatakip ako sa bibig ko, trying not to smile too much. Strict, maybe, but this man feels dangerous in another way. At habang tumatawa siya sa kabilang linya na pagtanto ko, hindi lang siya mabait. May kung anong misteryong gustong ipaalam ang mga mata niya habang hindi ko pa nakikita. Di ko mapigilan ang ngiti ko habang patuloy kami magkausap. His voice was deep and calm. Parang may halong pagod pero nakaka-attract pakinggan. Paminsan-minsan napapatiin ako sa screen. Abs lang talaga ang nakikita ko pero Diyos ko, parang may sariling buhay mga muscles na yon. So, what do you do for a living? Tanong ko, pinipigilan ng hiya ko. Sandaling natahimik siya bago sumagot. I'm an architect, but I also take care of my younger brother. She's sick so I get tired most of the time. Bigla akong natahimik. Oh, sabi ko, halos pabulong. I'm sorry, I didn't know. Maybe I shouldn't keep you up this late? Narinig ko pa ang mahinang tawa niya. Don't be. Talking to you helps me forget how tired I am. Ayun na naman. Paano ba itong puso ko? Para siyang naglalakad sa alambre, kilig pero kabado.
I wish I was there. Sabi kong bigla, hindi ko na napigilan. So I could help you take care of her. Maybe cook for you or something. Tumahimik siya sandali, tapos natawa. You'd really do that for someone you've never even met? Well, umiti ako, kahit alam kong hindi niya nakikita. Maybe. You sound nice and tired. Natawa ulit siya. That's new. I rolled my eyes, hugging my pillow. You know what I mean? Yeah, sagot niya. This time, mas mababa ang boses. You're sweet, Rebecca. Ayan na naman yung butterfly sa tiyan ko. Sweet daw ako. Kahit abs lang nakikita ko, gusto kong umiti hanggang tenga. You should sleep, sabi niya pagkatapos na ilang segundo. You still have class tomorrow, right? Yeah, but don't turn off the video. Putol niya, medyo teasing ang tono. I wanna watch you while you sleep. Napatigil ako. Ha? Bakit naman? I just wanna make sure you sleep well. Sabay tawa niya, mababa at malambing. Don't worry, I won't say anything. Just sleep. Oh my God. Ramdam kong namumula na ako kahit mag-isa lang ako sa kwarto. You're weird, sabi ko, tinakpan ang mukha ko ng unan. Maybe, sagot niya. But I am your weird. At yung kilig na naramdaman ko, parang di ko na kayang itago. Kasi kahit abs lang nakikita ko, parang unti-unti na akong nahuhulog sa sponsor ko. Di ko alam anong pumasok sa isip ko. Habang nakatitig ako sa screen, sa mga abs niyang kanina ko pa tinitingnan, napabuntong hininga ko. Can I ask you something? Maingat kong tanong. Sure, sagot niya agad. Calm pa rin ang boses. What is it, Rebecca? Why are you doing all of this for me? Halos pabulong kong sabi. The flowers, the clothes, the calls. There must be something you want in return, right? Tahimik sandali. Ilang segundo lang pero parang ang tagal. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Parang gusto kong bawiin yung tanong ko pero huli na. Nang magsalita siya mabagal. When I get back, you'll know what I want. Parang may biglang lamig na dumaan sa katawan ko. Di ko alam kung kilig ba o kaba. What do you mean? Don't worry, sabi niya. May bahid ng tawa pero parang may bigat sa tono. It is nothing you can't handle. I know you can. Napakagat ako sa labi. Talagang may kapalit ang tulong niya? Tiningnan ko ulit yung screen sa abs niya. Yung sinabi niya hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. But parang may halong threat yan. Pilit kong tinatawanan kahit medyo nanginginig ang boses ko. Narinig ko ang mahinang tawa niya. It is not a threat, Rebecca. Lahat ng tulong may kapalit. At dahil sa sinabi niya natahimik ako. Kasi sa paraan ng tono niya parang si Morgan pero umaling ako. Not him. Habang unti-unting napapalapit ang kalooban ni Rebecca sa misteryosong sponsor na si MAAJ na tila may pabulaklak, pasorpresa at pahiwatig na may kapalit ang lahat, dumating ang isang matinding babala mula kay Lucy. Di pa rin pala tumitigil ang mga taong nagdulot sa kanya ng trauma noon. At ang tanong ng marami sa atin ngayon, sino ba talaga ang taong nasa kabilang linya ng telepono? Isang tagapagligtas nga ba o panibagong panganib? Mula sa kabanatang to may isang mahalagang aral na nag-iiwan ng malalim na pagninilay sa atin. Hindi lahat ng tulong o proteksyon na dumating sa ating buhay ay libre. Ang totoong kaligtasan ay hindi nanggaling sa pagiging nakadepende sa isang misteryosong tao, kundi sa sarili nating katatagan at pagiging alerto. Minsan kapag galing tayo sa matinding hirap o takot, madali tayong mabihag ng mga mabubuting salita at tulong mula sa iba. Ngunit wag nating kakalimutan na ang tunay na kapayapaan ng isip nanggagaling sa Diyos at sa ating sariling pag-iingat, hindi sa mga taong gustong kontrolin ang bawat galaw natin. Ano sa tingin nyo mga kastorya? Sino kaya talaga si Mr. Sponsor? Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa kasunod na mga kabanata. Hanggang sa muli, mag-iingat po tayong lahat at God bless.